Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayon araw guys, meron tayo ditong ipinadala sa atin guys na mga phone device guys, no? So itong mga phone device nito guys ay inabot sa atin guys at ipapacheck nila ito guys yung mga phone device nito guys, no? So nakalagay dito guys sa parang lalagayan nito. So naano ko nito guys, pag silip ko dito guys, so parang mga old model guys. So old model nga guys yung nasa loob nito guys, no? So ang meron dito guys ay cherry mobile guys na keypad. Tsaka yung Samsung guys na old model guys ng Samsung na ito guys, no. So parang Samsung ano ito guys, Samsung G2 Prime ito guys, no. Yan. So ang issue guys ng phone device nito guys ay sabi daw dito guys, ito guys yung touchscreen nito ay kapag charge nila daw ito guys ay charging logo lang guys yung lumalabas guys, no. So subukan natin guys, i-check rin natin guys yung amperahe nito guys, no. Yan. So, check natin. Yan. So, merong lumabas guys, no? Charging logo lang siya guys. Yan. So, pabalik-balik siya guys, charging logo guys, no? So, tinry nila daw ito guys, pero restart daw ito guys yung unit na ito guys, nung hindi pa ito guys nalubat guys, no? So, ngayon guys ay nalubat na ito guys, at kapag i-charge natin guys ay ang response niya lang guys ay charging logo niya guys, no? Yan. So, pabalik-balik lang siya guys, charging logo niya guys. Tapos, dito guys ay low current guys, no? Yan. So, ito guys yung reading niya guys. Yan. So, ang gagawin natin dito guys ay check natin ito guys yung phone device na ito guys, no? So, lagay muna natin dyan. Tapos, ito naman guys ay cherry mobile guys. So, nakatanggal na guys yung battery nito guys, no? So, pinapacheck daw sa atin guys kung maayos pa daw ito guys. Yan. So, subukan natin guys. So, bubuksan natin guys yung keypad po na ito. So, sabi daw dito guys ay grounded daw ito guys. So, subukan natin guys. So, cherry mobile nga ito guys. Yan. Yan. So, umilaw na siya agad guys, no? So, yung tama nito guys ay LCD ito guys, no? Yan. So, matik guys, LCD guys yung tama nito guys. Yan. So, hanggang dito lang siya guys, no? So, wala tayong ano nito guys, pisa nito guys. Pwede naman ito palitan guys. Ang problema lang ay mag-order ito guys sa online guys, no? Yan. So, LCD guys yung tama nito guys. So, possible nito guys ay nahulog ata ito guys. Yan. Kung makita nyo guys yung ano niya. Yan. So, sign nito guys na LCD guys yung tama niya. Yan. So, nagpapatay-patay siya guys. So, possible nito guys ay ito guys ay pwedeng naipit or ito guys ay nalaglag guys, no? Kaya nagkaganito guys yung unit nito guys. Yan. So, wala tayong pamalit nito guys na LCD nito guys. So, tanggalin natin. So, tabi lang muna natin yun siya guys, no? Yan. So, ito guys ay LCD guys. So, wala tayong pisa. At ito naman guys, ito guys yung pagpukusan natin guys, no? Kasi ito guys ay meron siyang display guys, no? So, possible nito guys ay buhay ito guys yung board nito guys. So, ang gagawin natin, bubuksan natin ito guys yung unit nito guys. So, napansin ko kasi dito guys sa unit na ito guys ay yung button nito guys ay meron namang laro dito guys yung power niya. Maliban na lang dito guys sa volume up and down guys, no? So, matigas niya siya guys, tapos lubog na siya guys. Yan, kung makita nyo guys. So, lubog na siya guys, no? Yan. Kaya, possible nito guys ay may tama guys yung flex nito guys. So, subukan natin guys. I-check natin. So, tanggalin natin guys yung battery nito guys. Yan. So, check natin guys kung merong shorted guys yung motherboard nito. So, para malaman natin guys, ay gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys, no? Yan. So, continuity tayo guys. So, hanapin natin dito guys yung positive tsaka yung negative line guys, no? So, ito guys yung positive line guys, no? Yan. So, ito naman guys ay yung mga ground guys. Yan. So, ground nito guys. Ito guys yung positive line guys. Dito guys sa kaliwa guys, no? Yan. So, nandito guys yung positive line sa kaliwa. At ito naman sa kanan guys ay negative line guys, no? So, subukan natin guys. So, ito guys yung phone device nito guys ay wala pa siyang bukas ito guys, no? So, meron pa siyang selyado guys. Yan. So, hindi pa ito nagalaw guys. So, ang gagawin natin, bubuksan natin guys yung unit nito guys. Yan. So, para mabuksan natin ito guys, ay tatanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no.
Yan. So, simulan natin. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts dito guys ay natanggal natin. So check natin dito guys, baka meron pa ito dito guys. Yan, so meron nga siya dito guys, no. So ito guys ang silyado nito guys. So nagpapatunay nito guys na hindi pa ito guys nabuksan guys yung unit nito guys, no. So tayo pa lang makakabukas nito guys. Yan, so subukan natin. So butas na guys yung silyado nito guys, no. Yan. So dito guys ay natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts yung guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys. So para mabuksan nyo to guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys ay kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. So tanggalin muna natin to guys. So ito guys ay connection nito guys ng LCD niya guys, no. So subukan natin guys. So medyo mahirap ito buksan guys, no. So dito guys ay dandaan tayo guys, no. Pwede kasi itong ma-damage guys yung LCD guys ng Samsung G2 Prime nito guys, no. Kasi nga yung bukasan nito guys ay nasa harapan guys, no. Yan. So pero ang gagawin natin, bubuksan pa rin natin ito guys. Meron kasi tayo ditong i-check guys na mga button guys, no. Katulad nito guys na hindi na gumagana or sobrang tigas na guys, no. So possible guys na stuck up guys yung mga button nito guys sa loob guys. Kaya kailangan natin buksan talaga ito guys yung unit na ito guys, no. Yan. So dito guys ay gagamit na lang tayo dito guys ng pang opening tools natin guys, no. So medyo mahirap ito guys kapag bago pa lang ito guys na bubuksan guys yung unit nito guys, no. So dandan kayo dito guys, pwede itong mabasag guys yung LCD niya guys, no, or madamage niyo guys. Yan. So kapag bago pa lang kasi ito guys, katulad nito guys ay bago natin siya nabuksan, so meron pa siyang selyado guys, no. So ibig sabihin nito guys ay meron pa itong adhesive glue guys, no. So medyo matigas lang siya guys sa una guys. Yan. So kailangan pa rin natin mabuksan ito guys. So dito natin malaman kung working pa guys yung mga button nito guys sa loob or naglalaro pa guys, no. So pwedeng stock up na guys or sira na talaga guys, no. Kaya hindi talaga nagpa-function guys yung mga buto nito guys. Matigas na guys, no, lubog na ito. Yan. So bubuksan natin to guys. Yan. So ngayon guys ay natanggal natin guys yung adhesive glue nito guys, no. So sunod natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng pang opening tools natin guys. So dito kasi guys meron yan ditong lock guys, no. Kaya kailangan masungkit natin dito guys yung dalawang lock dito guys para madali natin siyang mabuksan guys, no. So kabilaan guys yung lock nito guys. Meron dito, tsaka meron rin dito, tsaka dito guys, no. At meron rin dito mamaya guys sa gitna nito guys. Meron rin siya ditong lock guys. Kaya unahin natin to guys ay sikwatin natin guys yung lock dito sa likod. Yan. So nasikwat natin sa kabila pa. Yan. Sunod natin, simulan natin buksan. So, stock ito guys, ay tayo pa lang unang makabukas nito guys ng Apple device nito guys.
So medyo mahirap lang siya buksan guys, no. So dito guys sa gitna guys ay tanggalin natin guys yung lock dito guys, no. Meron kasi siya ditong lock guys. Yan. So natanggal natin guys yung lock niya dito guys. Yan. Makita niyo guys, natanggal natin yan. So dating guys ay bubuksan natin. Subukan natin. So ayan siya guys, no. So malambot na lang siya buksan guys. Yan. So meron pa siyang mga glue guys. So dikit na dikit siya guys sa taas guys, no. Yan. So meron pa kasi siyang adhesive glue guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng Samsung G2 Prime guys. So nalaglag na guys yung out button niya guys, no. So ito guys yung out button niya, nalaglag na dito. So pudpud na rin ito guys, kaya lubog siya guys, no. So tabi natin ay i-repair natin yan siya mamaya guys. So dito guys ay check natin guys yung mga button nito guys, no. So check natin guys kapag nagpa-function ba ito. Yan. So maano nyo guys ay nagki-click pa siya guys, no. So naglalaro pa guys yung mga button nito guys. So ibig sabihin guys ay okay pa ito guys yung button nito guys, no. Yung out button niya lang guys yung problema guys. So dito naman tayo sa power switch. Yan. So okay lahat guys, no. So power switch tsaka yung volume guys ay okay siya guys, no. Yan. So naglalaro pa siya guys, no. Yan. So naglalaro pa siya guys. So ibig sabihin nito guys ay goods pa guys yung mga button nito guys, no. So ang problema lang dito guys ay nag-stuck siya guys sa charging logo niya guys, no. So subukan natin guys, tignan natin. So tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng LCD nito guys, no. Yan. At tanggalin natin guys yung ito guys, yung sa jack na ito. Yan. So check natin guys yung motherboard nito guys. So yung motherboard nito guys ay connecting guys sa charging port guys, no. So hindi siya katulad guys ng mga bagong phone ngayon guys, no, na yung charging port niya guys ay hiwalay siya guys. So ito guys ay konektado ito guys sa papuntang motherboard guys. So ayan siya guys, no. So ito guys yung loob guys ng G2 Prime guys. So ito guys yung motherboard niya guys, no. Yan. So buo na ito guys, kasama guys yung charging board niya guys. Yan. So ang problema lang dito guys ay sa charging logo niya guys, no. So dito naman guys sa mga switch niya guys or mga sa power switch niya ay okay naman siya guys, no. So kung makita natin guys ay naglalaro naman siya guys, no. Ayan. So nagpa-function naman siya guys. Yan. At naglalagitik naman siya guys. Yan. So okay pa siya guys. So ang gagawin natin ay try natin guys i-fix guys yung charging logo niya guys, no. Subukan natin guys matanggal yun guys. Or ibalik natin siya guys sa normal guys, no. So balik muna natin guys yung jack nito guys. So binuksan lang natin ito guys kasi baka dito siya kakaproblema guys sa mga switch yung guys, no. Pero nung makita natin guys ay okay naman siya guys. Kaya babalik na natin. So subukan naman natin guys i-fix guys yung stuck siya guys sa charging logo niya guys, no. Yan. So balik natin guys yung IPC connector guys ng battery niya ng LCD niya guys. So balik natin guys yung LCD guys. So ibalik natin guys yung IPC connector guys ng LCD niya guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Yan. So sunod natin guys, ang gagawin natin para ma-fix natin guys yung charging logo niya guys, stuck sa charging logo, ay i-refresh natin ito guys yung mga pin nito guys, no. Yan. So nangyari kasi dito guys ay hindi siya nare-refresh guys, no. Kaya minsan din nagko-contact guys yung battery niya dito guys sa
motherboard guys, no, sa pin guys ng motherboard niya guys. So dito naman guys sa battery niya ay kailangan natin kaskasin to guys, no. So kaskasin natin to guys para maganda guys yung contact niya guys. Yan. So minsan kasi guys ay hindi lang siya dito na kukontak guys, no. Yan. So subukan natin guys i-fix guys. So subukan natin guys yung ampere niya guys. So kanina guys ay low current siya guys, no. So ngayon guys ay subukan natin. So ayan siya guys, no. So tumataas na siya guys. Yan. Yan. So medyo tumataas na guys yung ampere niya guys, no. Or yung current niya guys. Yan. So subukan natin guys kapag mag-charge na siya guys. Yan. So meron siyang 2% guys, no. Yan kung makita niyo guys. So nagcha-charge na siya guys. So meron siyang 2% guys. Yan. So big sabihin guys ay na-fix natin guys yung issue guys ng phone device nito guys, no. Yan. So nasa battery lang guys yung tama nito. Yan. So 3% na siya guys. So medyo drain lang guys yung battery niya guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no. Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.